Nako, dapat po maging maingat tayong mga mamamayang Pilipino sa pagsusuri, pagbasa ng sitwasyon at pakikinig sa mga investigasyon. Alam niyo kung bakit? Nakikita ko at napapansin ko po, meron silang pinagtatakpan. Ayaw nilang talagang hukaying mabuti ang katiwalian o scam sa mga proyekto sa pamahalaan, hindi lang sa DPWH o hindi lang sa flood control, scam, ghost project at iba pa. Kaya ko po nababanggit ito. Hindi po nila ginagawa at ayaw nilang umpisahan ng Kongreso at ng Senado, Blue Ribbon Committee ng Senado, Blue Ribbon Committee sa Kongreso at Public Account Committee at Committee on Public Works na dapat ay simula 2016 ang investigasyon. Kasi doon po nagsimula na nagpayaman, nagpasasa sa pera ng bayan at nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata ang Diskaya family. Siya pa lang ang umamin nun. Ay napakarami pong kontraktor ang sangkot sa mga project noong 6 na taon ng Duterte administration na extend pa sa nakalipas na 3 taon ng Marcos administration. Kung inyong napapansin, noong Blue Ribbon Committee sa Senado, under pa noon ni Senador Marcoleta, di ba kita nyo iniiwas nila na talakayin ang Duterte administration, lalo na yung mga Duterte senador. Di ba? Napansin nyo? Noong liderato pa ni Escudero ang Senado at ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee, doon sa Senado inamin ng mag-asawa na 2016 pa sila nag-umpisa kahit noong may pandemic na walang opisina ang buong mundo at ang Pilipinas dahil sa pandemic nga, COVID. Aba, 20 billion pa rin ang nakuhang project ng mga Diskaya. At yan on record na kailang inamin, pero hindi pinatulan, inilihis ng investigasyon. Bakit? Ito ang dahilan. Marami po kasing sasabit. Maraming lalabas na mga pangalan ng mga politiko na membro ng Kongreso at Senado noong panahong yon at yung mga kasalukuyang mga senador sasabit din. Yan ang iniiwasan nila sa aking personal na opinyon at analysis sa sitwasyon. Gusto nila 3 taon lang ang imbestigahan, 2020 to 2025. Gusto nilang palabasin ngayon lang nangyari ang korupsyon, kalokohan. Matagal na po ang korupsyon sa DPWH. Matagal na po tayong niluloko ng mga contractor, district engineer, DPWH official at mga politiko. Sinabi ko na, ang mga district engineer kadalasan napunta dyan dahil nirekomenda ng politiko. Yan po ang sitwasyon. At ang mga kontraktor na nanalo, kaibigan ng politiko or dami ng politiko. Akala nyo ngayon lang nangyari yan? 2022 until now? Hindi po, dekada na ginagawa ito. Ayaw nilang pag-usapan yun. Kasi maraming sasabit. Kung hindi man lahat, sigurado, majority ng mga congressman noon at ngayon, pati senador, ay sasabit. Dahil mahilig mag-project yung mga yan. Mahilig magsingit yung mga yan. Yung insertion at mga project na kanilang ina-identify na sila ang nasa likod nito, regular po nilang ginagawa yan taon-taon sa national budget. Kaya pinagluloko tayo ng matagal ng panahon. Kaya itong investigasyon ng Senado, kaduda-duda ito, abangan natin itong bagong leadership ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. Kasi nasabi ni Ping Lacson, walang iiwasan, pananagutin ng kahit sino. At ako'y naniniwala sa sinabi ni Lacson dahil yan ay talagang from day 1 ng araw pa. Kaya nakakabalik siya sa Senado, talaga niya ng kanyang laban sa korupsyon. So ngayon siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, suportahan at siguradong lalabas dyan ang mga pangalan ng mga dati at kasalukuyang politiko, both Congress and Senate. Kaya kaabang-abang po yan. Iyan ang ating kaunting pag-asa. Pero itong mga ginawa nilang nakaraang hearing, malabo-malabo sa Kongreso. Ayaw nga nilang imbitahan at hiharap yung chairman ng komite. Di ba? Ilang taon ng chairman ng committee si Saldico, bakit ayaw ipatawag?
Ang pinapalabas pa nung Kongreso, especially yung Congressman Redon, na chairman ng committee, iba daw yung issue ng flood control project kaysa insertion. Ay kasama yun. Yung insertion ay para nga magkaroon ng project sila eh. Ang nirakit, insertion budget at yung regular budget na nakapaloob sa General Appropriation Law. Attorney Redon, hindi mo ba alam yon? Huwag mo kaming lukuhin, huwag mong palusot yung iyong katwirang yan na magkaiba yung insertion kaysa sa ghost project. Yan po yung magkakasama. Nirakit yung regular budget sa mga public works project ayon sa Pangulo. Ghost project. Yung insertion, kasama yan sa ghost project. Yung insertion, kasama yan sa mga priority project ng politiko na naglagay ng insertion. Kaya yung may kinalaman sa insertion, may kinalaman din sa scam. Yan ang dapat mo malaman. Abogado ka pa naman Redon. Bakit parang nililihis mo kami? Matatalino ang mga Pilipino. Hindi ko mo kayo congressman, abogado, kayo lang ang matalino. Never. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na ho pera ng bayan. Ang pinaglalaban ng mga Pilipino ay yung kailang karapatan at yung kailang pera. Kayong mga politiko, anong pinaglalaban nyo? Pagtakpan ang inyong kasamahan? Ilihis ang katotohanan? Ay hindi uobra yan. Alam na alam ng mga Pilipino ang inyong mga galaw. Karapatan nyo in aid of legislation, oversight function. Pero ang resulta niyan, pagdududahan pagkaganyan. Magsimula kayo ng 2016, 6 na taon, Duterte administration, plus 3 years ng Marcos, 9 na taon ang imbestigahan nyo. Mayroon pang maniniwala sa inyo. Pero ang ididiin nyo ay 3 taon lang. Malabo yan. Lutong Macau na imbestigasyon yan. Pati yung independent commission, pag ito'y pumokos lang sa 3 taon, huwag tayong magtiwala niyan. Imbestigahan ang lahat. Kasi bilyon-bilyon, hindi kikita ng maraming bilyon o trilyon itong Diskaya family at mga kontraktor kung 3 taon lang. Common sense, di ba? Kikita ka ba ng bilyon sa loob ng 3 taon? Yayaman ka ba ng ganyang kayama kung 3 taon lang? Hindi. Ibig sabihin, inamin naman niya eh. Nung napanahon na sila local project lang ginagawa, doon sa mga project sa Davao, sa mga Duterte, hindi pa sila biglang yumaman. Pagpasok ng Duterte sa national government, 2016, doon sila nag-umpisa. O, hindi ba, admission yan. Nag-arapalan. Kaya kayong mga independent commission for infrastructure, dapat habaan nyo ang inyong iimbestigahan. Pag sinorkat nyo ito, malamang meron din takipan. Hindi po nyo maluloko ang mga Pilipino. Kahit mga Marcos loyalists, Marcos supporters, pag naramdaman nilang pinagtatakpan yung katotohanan, magagalit din sa inyo. Ilabas natin kahit sino, kahit presidente pa ang sumabit yan, kahit sino pang cabinet secretary, kahit sino pang senador at congressman, at mga kontraktor, ilabas yan at bawiin ang pera ng mamamayang Pilipino. Please like, share, subscribe, and follow. Paki-like po ninyo itong ating mga topic.